Magandang umaga po sa inyo. Isang napakamaligayang Pasko ng pagkabuhay sa bawat isa sa inyo. Isa nga ito sa pinakadakilang araw ng paggunita sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Isa nga ito sa pinakadakilang araw sa buong kasaysayan ng mundo. Ito nga ang pagkabuhay na maguli. At nagagalak po tayo na makaparito sa umagang ito sa dakilang araw na ito at ang makita ang pagsikat ng araw at ang mga bulaklak na tumutubo mula sa lupa, kaya't ang lahat ng mga bagay ay pumapatungkol mismo sa pagkabuhay. At ngayon, sige po't iyuko na natin ang ating mga ulo pansumandali. Ama Diyos, sa iyo pong presensya kami dumudulog at kami umaasa na iyong pagkakalooban kami sa umagang ito nang sadyang ng dagdag pang pagpapala mula sa langit, kaunti pong paghipon ng pagkabuhay sa aming mga kaluluwa. Na sa amin pong paglisan mula rito mamaya ay amin pong masasabi, gaya ng mga kalalakihan mula sa Emmaus, hindi ba't ang aming mga puso'y nag-alab sa loob namin dahil sa kanyang presensya? Sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan niya at sa kalwalhati niya. Amen. Doon po sa dulo ng aklat, sa ika-28 kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo, at sa ika-7 talata, nais ko pong basahin ito para sa isang teksto habang tumutugay-gay tayo sa gawaing ito. At magsiyaon kayong madali, at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo na siya'y nagbangon sa mga patay, at narito, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya. Narito, nasabi ko na sa inyo. There has been many great commissions given to man. Napakarami pong dakilang mga atas ang naibigay sa tao at sa mga lipi ng mundong ito. Pero wala nang ang masihigit pa sa kahalagahan ng atas na ito na ibinigay. Magsiyaon kayo at sabihin sa kanyang mga alagad na siya'y nagbangon mula sa mga patay. Isa yung dakilang atas. At ang tanging paraan para ang atas na ito'y maibigay ay dahil kinailangan ng isang dakilang pananagumpay unang-una. May kalalakihan nga tayo sa panahon natin ngayon at sa mga nagdaang panahon man at sa dakilang kasaysayan ng mundong ito, sa mga naglalakihat malalapad na mga dako ng labanan, napakarami na ngang dakilang mananagumpay. Heto nga't napakarami ng dakilang mga bagay ang naipangyari para sa lahi ng tao. Halimbawa na lang, binubulay ko nga habang ako po'y paparito sa umagang ito. Gumising ako ng maaga at di na ako nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral maigi dahil di ko inalam kung aling bahagi kagabi kung paano ang takbo ng gawain natin ngayon sa pagitan ng pastor at ako sa mga gawain. Pero sa daan ko nga, bigla ko na lang naisip sa umaga pong ito, ang sa tingin ko'y pinakamaganda sa abot ng aking maipapangusap sa kanyang mga tao, na ipangusap ang isang mensaheng ito. Ito po yung naisip ko, magsiyaon at sabihin sa kanyang mga alagad. Ngayon, yung kanyang mga alagad ay kanyang mga tagasunod. Ang isang alagad ay isang tao na sumusunod. At nais ko po ang paksang ito ng ang dakila at makapangyarihang mananagumpay. At sa pagbubulay kung gaano ng karaming mga dakilang mananagumpay ang nagkaroon tayo sa mundong ito, at kung ano-ano ang dakilang mga bagay na kanila mismong nagawa para pausarin at pabutihin ang paraan ng pamumuhay ng tao. Naisip ko nga ang dakilang si Napoleon nung panahon niya, na haya't di naman siya Pranses kung tutuusin. Pero may kung anong bagay sa diwa niya. Una, di niya gusto ang bansang Pranses. Di niya siya gusto. Nanggaling siya sa mga isla. Pero may kaisipan nga siya sa isipan niya na balang araw ay mananagumpay siya. At ang dahilan kung bakit may ganito siyang kaisipan sa kanyang pag-iisip, may bagay kasi siya na kailangan niyang gawin. Ang bawat tao nga, bago nyo magawa ang isang gawain, kinakailangan na may motibo kayo, may nilalayon, isang bagay na kailangan nyong gawin, isang layunin ng gampanin, bagay na pagbabasihan ng inyong gagawin. At gaya nga ng nalalaman nating lahat, sigit kunin natin ang kasaysayan ni Hitler, o di po pala ni Hitler, kundi ni Napoleon po pala, na siya'y kumilos base sa buwan at base sa pagbabago ng mga bituin.
Sa ganung paraan siya kumilos at umaasa. Dahil nung isang beses na ginawa niya yon, kaya't nakapananggumpay siya. At nagtungo siya sa bansang Pranses. At naging dakilang mandirigma siya. Marami siyang ipinapatay dahil di sila sang-ayon sa kanya. At nilinis niya ang buong bansa niya mula sa lahat ng mga bagay na kontra sa kanya. Kanya talagang nilinis at nilipol ng lubos dahil yun ang kailangan niya talagang gawin. Kung di kasi yun ang ginawa niya, may kung anong bagay na sasalungat sa kanya lagi at sa dakilang plano na nasa isip niya. Yung buhay niya mismo ay malalagay sa peligro, kaya kinailangan niyang ilagay ang buo niyang kaharian nang sadyang kontrolado niya mismo sa abot ng makakaya niya. Sa tingin ko'y nasusundan niyo ako ngayon sa bagay na ito ng dakilang mananagumpay na binubulay ko. Ang lahat ng nasa kanyang kaharian ay kinakailangan na sa kanya, kaya't kinakailangan na buong puso, kaluluwa at katawan ay para sa kanya. Walang dapat na laban sa kanya. Anumang bagay na laban sa kanya, kanya ngang aalisin yun. Kinakailangan na lahat mismo'y ganap na kanyang-kanya. At nung si Napoleon, nag-ipon siya ng mga sandata, mga kanyon, mga baril, mga musketa, mga espada, at humayo siya na taglay ang isang kaisipan na ito na kanyang pananagumpayan ang mundo. At talagang nagawa naman niya sa edad na 33. Haya't nung kabataan niya, isa siyang prohibisyonista. At yung inani niyang higit na kasikatan ay ibinunsod siya na maging mapagkunwari mapagmataas sa sarili at nakaapekto yon sa kanyang ugat hanggang sa mamatay siya sa edad na 33 na isang lasenggo. Yung kanyang kasikatan, haya't di niya nakayanan. At ang tingin ko nga sa lalaking ito, na sa bagay na ito, sa edad na 33, ay kanyang pinanagumpayan ang mundo't ang kaso'y namatay naman na isang lasenggo dahil sa kanyang kasikatan at naiwaglit ang mismong prinsipyo na kanyang ipinaglalaban. Siya nga'y mistulang isang tipo o hindi tipo, hayan nga, kundi isa siyang instrumento ng dyablo. Haya't sinubukang lupigin ang mundo at nabigo siya sa edad na 33. Pero, itong dakilat makapangyarihang mandirigma na ipinapangusap ko sa edad na 33, hayan nga't pinanagumpayan ang lahat ng mga bagay sa lupa at sa impyerno man, sa edad na 33, isang dakilat makapangyarihang mananagumpay. Heto't binubulay ko ang dakilang mga labanan na ibinaka sa mga dakong ito. Alam natin ang katapusan na kinaharap ni Napoleon nung kumaharap na siya sa kanyang katapusan sa Waterloo. Nagkaroon po ako ng pribilehiyo di pa katagalan na makita yung mga diorama na hinangos sa mga nalabing bahagi ng karwahe niya at ng mga mangangabayo at mga sundalo, kung paano nasira ang mga yon sa dako ng labanan. At naroon nga yung mga karwahe na nakatambak doon na sama-sama at wasak ang mga gulong na tanggal-tanggal mismo't nakakalat doon sa parang kung saan nakalatag itong malaking display na ito. At grabe ang kaibahan nito. Ang makita ang lalaking yon sa edad na 33 at ang kahihiyan na nailatag doon sa bantayog ng malawak niyang pakikibaka at panlulupig. At pagkatapos ay tutuon doon sa Jerusalem at mamasdan yung libingan doon na walang laman bilang bantayog ng dakilat makapangyarihang mananagumpay. Sa tuwina, ano't may kung anong bagay sa pananagumpay. Kung may bagay tayo na nilalabanan, kung may karamdaman tayo sa katawan natin, at lumalaban tayo na haya't kamatayan at buhay na ang nakataya, grabing pananagumpay yon kapag masaksihan natin na napagtagumpayan yon. Kung nilalabanan natin ang isang masamang gawi, o kung anong malaking bagay na mistulang ang nilulukuban tayo, hayan nga't kapag ang malalaking mga bandera'y iwinawagayway at napanagumpayan na natin ang bagay na yon, grabing pakiramdam ang dulot nun sa atin, sa kalooban natin, dahil sa puntong yon ay maaari na tayong tawagin na mananagumpay. Ngayon, binubulay ko po ang huling digmaan at kung papaanong nakuha ni Hitler ang Warsaw. At iniisip ng mga Aleman nung panahon na yon
na yun ay isa sa pinakamalaki nilang pananagumpay. Dahil yung pinakapinuno nila na si Adolf Hitler ay nagawang palubugin ang lahat ng mga bagay sa war zone noon. Giniba ang mga tulay at maging yung pinakamalaking tulay doon ay bumagsak. Nalathala sa mga dyaryo yung nakakabahalang litrato nung pagbagsak ng tulay. Yung mga Aleman ay nagmamarcha sa lansangan at nagpapatugtog ng mga tambol at sumisipol ng mga silbato, at libo-libong mga eroplano ang dumaraan sa kinaroroonan niya. Yamang kinamit niya ang una niyang tagumpay. Nakatayo roon na parang isang Alexander the Great o isang Napoleon na pinananagumpayanan ang mundo. Pero saan nga siya humantong? Sa kahihiyan. Tunay, siya nga'y humantong doon. Naalala ko nung gawin nila yung kamanghamanghang Burma Pass. Kailangan kasing kapag dumaraan sila sa bundok doon, may ilan sa mga kalalakihan na nakaupo rito sa umagang ito ang marahil nakaligtas noon dahil ginawa itong malaking tibag sa burol doon. Grabing tangkain yun. Grabing hirap ang inilagak nila roon. At grabing husay ng ginawa nilang yun. At ganoon na lamang kalaking pera ang ginugol para gawin ng Burma Pass. Milyon-milyong dolyar mismo. May ilang mga kalalakihan na buhay nila ang naging kapalit sa paggawa ng daan. Pero sa wakas, at pagkatapos ng ilang panahon, nung magawa na ang huling milya nun, at matapos na yung daan ng tibag na yon, ganun na lamang ang mga sigaw ng pananagumpay na namutawi mula sa mga tao. May tibag na sa burol na maaari na nilang tawirin ng kabundukan sa pamamagitan nun, tungo sa pagkamit ng pananagumpay. May binubulay po akong isa na namang daan ng tibag na may isang araw na hayat ang buhay ng ating pinagpalang Panginoon ang hininging halaga. Di lang yun isang daan dito sa lupa, bagkus isa yung lansangan na tinawag na daan ng kabanalan, kung saan ang mga di malinis ay di makakalusot. Hayat yaon lamang mga hinero, yaon lamang mga nasa panig kung nasaan siya, ang tanging makakadadaan sa daanan yon. Maraming dakilang pananagumpay ang napanagumpayan. Marami po sa atin ang nagugunita pa ng husto ang unang digmaang pandaigdig. Naaalala ko pa nga nung ako'y batang paslit pa lang. Naulinigan ko po yung tunog ng mga silbato at maging yung mga magsasaka sa sakahan ay inihinto nila ang kanilang mga kabayo at iwinagayway ang kanilang mga sombrero. Nagsigawan sila. Nagsihiyawan. Ano yung nangyari? Tapos na kasi ang digmaan. Nakamit na ang tagumpay. Ang dakilang pamamahala na pinaglalaban natin, sa wakas ay nakamit natin ang tagumpay. Binubulay ko rin itong huling digmaang pandaigdig. Ako nga'y nakatira lang malapit sa kalsada, at nung patunugin na ang mga silbato, nagsitakbuhan ng mga tao sa bakuran. Yung mga kababaihan pang nga'y nakasuot pa ng mga apron, tinanggal yon at iwinawagayway sa ere. May mga paputok sa ibabaw ng mga puno. Pinatunog ang mga silbato. Nagsisuguran ang mga kotse sa kalsada. Ang mga tao nga'y napaluhod at napataas ng kanilang mga kamay. Nagsihiyawan sila. Napaiyak. Bakit? Dahil natapos na rin sa wakas ang digmaan. At yung mga mapapalad na mga kalugod-lugod na kalalakihan sa ibayong dagat, sila nga'y lalayag na mulit babalik na uli ng tahanan sa kanila. Grabing pananagumpay, grabing panahon, at grabing kaligayahan ang naroon sa puso ni Numan. Grabing jubileo. Nung gabi ngang yun, ang lahat ay masayang-masaya. Maaari kang ngang makapasok sa isang restaurant at kumain, at lalakad palabas at kahit di nagbabayad ay ayos lang. Siguro pa nga'y kahit magamit mo ng di sinasadya ang kotse ng ibang tao ay ayos lang din. Marahil hihiling ka ng kung anong gusto mo, at siguro nga'y makukuha mo yun. Dahil bakit? Nakamit na kasi ang pananagumpay. Ang mga kalalakihan ay pauwi na. Tapos na ang lahat. At binubulay ko nga, kapatid ko, na nakakalungkot isipin na yung ganong klaseng pakiramdam ay di kayang magtagal. Pero sa mga Kristiyano sa umagang ito, ang pananagumpay ay nakamit na. Ang mga kampana ng kagalakan ay tumutunog na.
Tapos na mismo ang iringan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang pananagumpay ay napanagumpayan na. Kaya't bago makamit ang pananagumpay, kinakailangan na magbayad ng malaking halaga. Oh, grabing halaga. At kung minsan ay malalim na malalim talaga, at sa lalim ay nagtatamo mismo ng malalalim na sugat na lumalatay ng malalim. Pero bago nga kamtin ang bundok, kinakailangan na kamtin muna natin ang lambak. Bago natin kamtin ang sikat ng araw, kinakailangan na kamtin muna natin ang ulan. Bago natin kamtin ang liwanag, kinakailangan na kamtin muna natin ang gabi. Bago natin kamtin mismo ang tama, kinakailangan nilang kamtin muna ang mali, o di mo malalaman kung ano ang mali. Pero para kamtin at panagumpayan ang pinakadakilang labanan na mapapanagumpayan, may isa na humakbang mula sa kalwalhatian. Maraming taon na ang nagdaan, at hindi niya kinuha para sa sarili niya ang anyo ng isang anghel. Hindi siya pumarito na mistulabang isang dakilang tao, pero kanya ngang papatunayan na di pala kailangan ng mga mosket at mga bala at mga bomba atomika para makapanagumpay ng isang digmaan. Binihis niya sa kanyang sarili ang kababaang loob, na tulad sa isang munting sanggol at isinilang sa sabsaban. Niwalang ang lugar para doon sana'y may panganak nung siya'y isinilang. Gusto kong pagtuunan niyo ng pansin itong ibang gamit sa pakikibaka na kanyang ginamit. Ngayon, ang buong lipi ni Adan ay nasa pagkaalipin. Sila nga'y walang pag-asa, walang Diyos, walang tsansa, walang kahabagan, walang kahit na ano na makatutulong sa kanila. Ang matitinding mga kaaway mula sa kalalim-lalimang dako ng kapahamakan, kanilang ipinilit sila sa kadiliman. Walang dako para makaalpas. Walang kahit sino na makatutulong. Walang magagawa. Mistula nga yung isang lubos na ganap na pagkatalo. Subalit ang ating bayani na bumaba mula sa lagusan ng kalwalhatian ay bumaba. Dahil walang kahit sinong tao sa lupa ang kayang gawin ang gampaning yun. Lahat sila, gaya ng kasabihan sa labas, ay naroon sa isang bangka. Tayong lahat ay ipinanganak sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, dumating sa sanlibutan na nagsasalita ng mga kasinungalingan, at wala ni isa sa atin ang may kakayahan na tulungan ng isa't isa. Naroon tayo na walang magawa, talunan, napariwara saan man tingnan. Lahat ay walang pakikipaglakit. Di natin kayang sundin ang mga kautusan at mga paminitagan. Ang nakikita lang sa tuwina ay itong kanilang mga kahinaan at lahat na. Di natin kayang isakatuparan yon. At mistulang ang buong sangkatauhan ay mararatay lang sa kawalan. At pagkatapos siya'y dumating, bumaba siya, dahil siya ay naroon sa pasimula. Ang sabi ng Biblia, siyang salita. Siyang logos na namutawi mula sa Diyos, at ang logos sa pasimula ay ang salita. At siya'y naging yaong salita. Tapos nung siya'y pumaylan lang sa malwalhating araw na iyon ng pagkabuhay, di lang siya naging ang salita, bagkus siya pa nga'y naging ang dakilang saserdote ng kanyang sariling salita. Oh, grabing malwalhating bagay, kapatid na Neville. Ang bulayan yun, di lang siya salita, bagkus siya pa yung dakilang saserdote ng kanyang sariling salita. Papaano pa natin yun mapag-aalinlanganan? Papaano natin magagawa na makalapit sa Kanya at di sasampalatayanan at tinanggap na natin ang bagay na hiniling natin dahil siya na mismo ang salita at ang tagapamagitan ng salita. Ang logos ay naging ang salita at ang salita ay nagsalaman at ang siya ring laman na yaong salita ay tinanggap sa kaitaasan sa kalwalhatian at ngayon ay ang dakilang saserdote na namamagitan
siya mismo sa kanyang salita. Yun ang kinakailangan. Yun ang kagamitang taglay ng iglesia. Grabing sandata. Wala ngang kahit na ano pa kahit kailan na katulad nun. Siya ang salita. At nung siya noon ay maparito, ipinanganak siya sa sabsaban. Dumating siya para gamitin ang sandata na iyon ng PAGIBIG, pag-ibig, para panagumpayan ang sanlibutan. Di nga ng mga bala ng militar, ni mga masindanman at mga tangke. Bagkus, siya mismo'y dumating sa ibang paraan. Dumating siya sa anyo ng pag-ibig. Siya ang pag-ibig ng Diyos. Isang beses, nung ako'y batang paslit pa lang, iniisip ko dati na mahal ako ni Kristo at di ako mahal ng Diyos. Yamang si Kristo ay namatay para sa akin. Pero may kung anong bagay ang Diyos na laban sa akin. Pero nalaman ko nga na si Kristo ang pinakapuso ng Diyos. Ganon na lamang na iniibig ng Diyos ang sanlibutan, na kanyang ibinigay mismo ang bugtong niyang anak, na sino man ang sumampalataya sa kanya ay di mapapahamak, bagkus ay may buhay na walang hanggan. Ngayon dumating siya unang-una para managumpay, at ang bagay nga na inilagay ng dyablo sa sanlibutan ay puot, at siya nga'y dumating para panagumpayan ng puot. Kaya't kapag napapanagumpayan natin ang ating mga pakikibaka at kung ano pa sa mga digmaan ng daigdig, sa tuwing na nga'y iniiwan nito palagi ay puot, dahil ang pakipagbakang gaya noon ay sa kaaway. Pero si Kristo nga'y pumarito ng taglayay pag-ibig para gapiin ang puot, para ibigin sila ng mga di kaibig-ibig. Dumating nga siya na taglayang isang naibang sandata. Kaya't ipinagpakumbaba niya ang kanyang sarili. Ginawa na mas mababa pa ng kaunti kaysa sa mga anghel para pagdusaan ng kamatayan at magbigay ng ehemplo. At nung siya'y narito noon sa lupa, siya'y lumakad kasama ang mga tao. Pinatunayan niya ang mga sandata niya ng pakikibaka. Nung kanyang pagalingin ng mga may sakit, nung kunin niya ang 5 maliliit na tinapay at 2 pirasong isda, at pinakain ng 5,000 katao, pinatunayan niya na taglay niya ang kapangyarihan na higit sa bawat bomba atomika na mayroon. Kaya't di lang siya nagpalitaw doon ng isda, bagkus isdang luto ang pinalitaw niya. Di lang siya nagpatubo ng trigo sa loob ng mga tinapay na yun. Pangyaring nagpatubo siya ng trigong luto sa mga tinapay na yun. Ipinapakita lang niyan na siyang dakila't makapangyarihang mananagumpay. Di lang siya basta kumuha ng tubig mula sa balon. Hayan nga't kanya mismong ginawa yung tubig na maging alak mula doon sa balon. Pinatunayan niya na taglay niya ang kapangyarihan na managumpay. At umibig siya. Haya't ang kanya mismong sandata ay pag-ibig. Ngayon pansinin, pagkatapos nung gawin niya yon, nung tumayo siya noon sa tabi ng libingan ni Lazaro, at ayun nga roon ang isang lalaki na patay na, at nailibing na ng mag-aapat na araw na. Haya't maging yung mga naroon sa tabi, sabi nila, ngayon nga'y nangangamoy na siya. Nalaglag na yung ilong niya. Yung mga uod ng balat ay nagsigapang naroon. At si Jesus ay tumindig doon bilang ang makapangyarihang mananagumpay nung sabihin niya kay Marta at Maria, nung tumindig siya roon, hindi ba't sinabi ko na sa inyo, kung kayo lamang ay makasasampalataya, ay makikita ninyo ang kalwalhatian ng Diyos? Mangyaring naunan niyang sinabi, nung sabihin nila, ang kapatid namin ay patay na, at kung ano pa. Kaya't ang sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit na siya'y patay na, siya ay mabubuhay. At ang nabubuhay at nananampalataya sa akin ay di kailanman mamamatay. Hindi ba't sinabi ko na mismo sa inyo na ang walang hanggan at pinagpalang kapangyarihan ay nakalagak sa akin? Mangyaring di lang siya nagbitaw ng kung anong pahayag. Kanya ngang nagawa na may sakatuparan ng lahat ng sinabi niya. Dahil siyang makapangyarihang mananagumpay.
nananahan sa kanya, taglay-taglay mismo, natatabingan ng laman ng tao, haya't bilang isang tao, pero sa loob ngayang nakapanahan doon, ay wala nang iba't ang makapangyarihan sa lahat na Diyos, yaong dakila't makapangyarihan. Magagawa nga niyang lumikha muli, magagawa niyang lumikha ng bago mismong mga bagay, magagawa niyang magsalita, at anuman ang kanyang hilingin ay ipagkakaloob sa mismong segundo na yon. Pero kanyang ibinaba ang kanyang sarili, siya nga'y nagpakababa. Gusto niyang magbigay ng isang ehemplo. Ang gusto niya ay maging isang tamang uri ng mananagumpay. At siya nga, ngayon, pinatunayan niya ang sarili niya na ganoon mismo. Gaya nga ng lagi ko nang sinasabi sa aking pagtitipon, marahil ito po'y magbibigay pagpapatibay sa umagang ito, sa grupo na ito ng mga tao sa magandang umagang ito ng Pasko ng Pagkabuhay. May isa pong ginang nakasapi siya sa isang iglesia na di naniniwala na dapat tanggapin ang dugo ng Panginoong Yesus. Kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Ang sabi nung ginang sa akin na ang lalaking iyon ay isa lamang propeta, isang kalugod-lugod na lalaki, at ginagawa ko raw itong Diyos. Sabi ko, siya'y Diyos naman talaga. Siya'y Diyos. Sabi niya, ginagawa mo naman siyang napakadakila. Sabi ko, nakut walang salita na kayang maghayag ng kanyang kadakilaan. Di kailanman nakasumpong ang dila ng tao para ihayag yun. May kausap po akong lalaki nung isang araw. Isa pong diplomata mula sa Washington, D.C. At ang sabi niya, sa isang munting patotoo, sa isang agahang pagtitipon kung saan kami kasapi, sabi niya, Kapatid na Branham, ako'y Lutheran buong buhay ko. Pero sabi niya, nung isang araw habang ako'y dumadalo sa isang makalumang revival, sabi, ako nga'y lumuhod doon sa may altar at nagnais ako ng karanasan sa Diyos. Sabi niya, at habang naroon ako't nakaluhod, ngayon isa po siyang diplomata sa Washington na siya pa nga'y nakapanilbihan sa ilalim ni Pangulang College. At nung si raw ay tumingala, sabi niya, nakakita ako ng pangitain ni Jesus. Sabi niya, kaya kong magsalita ng siyam na iba't ibang lengguwahe ng matatas. Sabi niya, pero wala nga akong masumpungan na isa mang salita para salitain mula sa siyam na iba't ibang lengguwahe na yon. Sabi niya, kaya itinaas ko na lamang ang aking kamay at pinagkalooban niya ako ng isang bagong lengguwahe na ginamit ko para makapagsalita. Sabi niya, haya't nakita ko mismo ang kalwalhatian ng kanyang mukha. Pero ang sabi ng babae sa akin, sabi niya, Kapatid na Branham, si Jesus ay tao lang, propeta lang. Sabi ko, Diyos siya, kapatid kong babae. Sabi niya, ginagawa mo siyang Diyos, pero hindi siya ganoon. Kaya ang sabi niya, dun nga sa daan, sa burol, na pinagratayan, sa libingan ni Lazaro ang sabi ng Biblia, siya'y tumangis, tunay, siya ang pinakapuso mismo ng Diyos. Nagdusa siya kung paano tayo nagdusa. Siya'y laman kung paano nga na tayo laman. Dinala niya sa kanyang katawan ang siya ring mga pagnanasa at mga bagay na ginagawa natin. Yamang upang maging ganap na hain, kinailangan niyang gawin yon. Ginawa nga niya. Pero ang sabi ko, sabi nung babae, tumangis siya nung papunta roon sa libingan ni Lazaro. Sabi ko, pero binibini, tama, siya'y tao nung siya'y tumangis. Pero nung siya'y tumayo roon sa tabi mismo ng libingan, kung saan ang nananahimik na patay ay nakaratay, kung saan nakalagak ang isang nabubulok ng katawan na nababalutan ng tela. Nung sabihin, alisin ng bato, itinuwid nga niya ang kanyang munting katawan at nagwika, Lazaro, lumabas ka. At isang lalaki na patay na, nang mag-aapat na araw ay naroon tumayo mismo. Ano nga yun? Napagkilala ng kabulukan ng kanyang malilikha. Napagkilala ng kaluluwa ang kanyang Panginoon. At ang dakila't makapangyarihang mananagumpay na yun ay pinatunayan mismo sa dakong yun na taglay niya talaga ang kapangyarihan ng kamatayan at sa impyerno at ng libingan. Tunay na pinagagalak nito ng gusto ang ating puso. Di ba't pinag-uusapan lang natin yung pangangalampag ng mga palanggana at pagbubusi-busina na rapat lamang ng mundo'y magalak sa pagdiriwang sa umagang ito. Tagaya ng di pa nito nagagawa kailanman na may paghiyaw at pagsigaw mula sa kanyang bayan dahil ito ang araw ng paggunita na kanya noong ginapi ang huling kaaway at pinalaya tayo ng mga bihag. Oo, siya'y tao. Tama.
Pinatunayan niya ang sarili niya na isang tao at pinatunayan din niya ang sarili na Diyos. Isang gabi, nung ang maalon at nangangalit na dagat na kumitil ng libo-libong mga buhay, marahil may ilan sa mga nanay rito sa umagang ito, ang inyong mga anak na lalaki na matay doon sa nagngangalit na dagat sa kung saang ibayo. Marahil lumubog sa ilalim ng mga daluyong ng malawak na dakong ito ng pandaigdigang digmaan. Marahil ang ilan sa mga mahal niyo sa buhay ay naroon, marahil sa ilalim ng dagat. Pero isang gabi, nung siya nga'y nakahiga roon sa isang maliit na bangka, at ang mga daluyong ay taas baba sa palibot ng dagat na parang takip ng bote, siya nga'y tumindig at ipinatong ang kanyang paa sa gilid ng bangka. Tumingala siya sa langit at nagsabi, "Pumayapa." At sa mga alaw ng sabi niya, "Tumahimik ka." At yung nagngangalit na dagat na yon ay mistulang kuminis na wala ni isang kulubot man ang nakita doon. Tunay siya nga. Tunay na siya'y nagutom katulad sa isang tao. Nung siya nga'y pababa noon mula sa bundok at siya nga'y gutom noon, tinitingnan-tingnan ng puno kung may makakain ba. Siya isang tao, pero nung kunin niya ang 5 tinapay na yon at ilang isda at pinakain ng 5,000, siya'y higit pa sa isang tao. Nung siya'y mamatay 19 taon ang nakararaan, isang araw bago ang kahapon na nakabayubay sa krus, sumisigaw ng kaawaan, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Namatay siya na tulad sa isang tao. Pero 19 at ilang taon ang nakararaan, sa umagang ngang ito, pinatunayan niya kung sino siya. Ibinigay niya ang huling tatak ng kanyang pagka-Mesiyas nung basagin niya ang gapos ng kamatayan at impyerno ng malagot at bumangon mula sa libingan na taglay ang pananagumpay. Ako'y buhay kailan paman. At dahil sa ako'y nabubuhay, kayo rin naman ay mabubuhay. Hayan ang mananagumpay. Di ba't binabanggit lang natin kanina yung mga tinanggal na mga apron at iwinawagayway ang mga yon? Sasabihin nga ng mga tao na tayo abat nababaliw dahil nagsisihiyawan tayo at nagsisitakbuhan at nagsisigawan tayo at nagsisihiyawan tayo. Di kasi nila naramdaman yung mapanagumpay na pagtagundong ng langit na ang labanan ay tapos na. Ang dakila't makapangyarihang mananagumpay natin ay kinamit na ang bawat pananagumpay. Nakatayo siya mag-isa sa umagang ito na wala nang makasasaling pa. Nung siya'y pumarito sa lupa, ibinigay nila sa kanya ang pinakamababang pangalan na maibibigay sa kanya na isang panatiko. Tinawag nila siyang Beelzebub, prinsipe ng mga dyablo. Ganon nga, nagpunta siya doon sa pinakamababang siyudad sa mundo, sa Jericho, at ang pinakamalit na lalaki ng siyudad na yon ay kinailangan pa na tumingin pa ibaba para makita siya. Pero nung ang Diyos 19,000 taon ang nakararaan, ay ibinangon siya, hayon ang ginawa ng mga tao sa kanya. Pero sa pamamagitan ng sandata ng pag-ibig, ginapin niya ang bawat dyablo. At pagkatapos ay itinasya ng Diyos sa kataas-taasan mismo at ibinigay sa kanya ang isang pangalan na mas mataas sa lahat ng pangalan na ipinangalan sa kalangitan at lupa. At bawat pangalan sa langit ay yumuyuko sa pangalan ni Jesus. Bawat anghel, bawat namumuno, kaya't ang bawat isa yumuyuko sa pangalan ni Jesus. Bawat dilaman ay ipahayag siya. Bawat tuhod ay luluhod sa kanya. At itataas siya sa kataas-taasan, na anupat kakailanganin niyang tumunghay mismo pa ibaba para matanaw ang kalangitan. Hayan ang makapangyarihang mananagumpay. Hayan nga ang isa na gumanap noon. Nung kanyang lisanin ng lupa, matapos na, gaya nga ng tinalakay natin kagabi, taglay niya ang mga susi ng kamatayan at ng impyerno na nakasabit sa kanyang tagiliran. Amen. Huwag kayong matakot. Ako siya na namatay at ngayon ay nabuhay na magulit, magpakailan-kailan pa man. At ang ay isang pangugnay. Taglay ko ang mga susi ng kamatayan at ng impyerno na nakasabit mismo rito. Kaya't pinag-uusapan ang isang mananagumpay. At yamang ako'y nagpanagumpay, ako'y gumawa ng tanging daan para kayo'y makapaglakbay. Tinanggihan ng tao mula sa langit. Isinarado ang daan. Walang daan. Pero sa kabila ng kawalan ng daan, dumating siya para gumawa ng isa. Oh, ang ganda. Ang unang balandra na naroon ay mga demonyo ng pagdududa. Ang kasunod ay maling pagkiling. Ang kasunod ay pagkamakasarili. Pinalot ang mundong ito ng balandra't balandra ng kapangyarihan ng demonyo. Pagkatapos ay pagkakasakit, mga karamdaman.
Pero nung siya'y magpasimula ng pumailan lang tungo sa langit, kagabi tinalakay natin yung pagkagaling niya ng impyerno. Taglay ang mga susi ng kamatayan at ng impyerno na nakasabit sa tagiliran niya. Sa umagang ito ay tutugaygay tayo sa kanya mismong pagpapailan lang. Hallelujah! Noong bumangon siya, tinaglay niya, siya'y mapanagumpay. At sa kanya mismong pagpapailan lang, binasag niya ang bawat kapangyarihan ng dyablo na humahawak sa tao. Humailan lang siya tungo sa kaitaasan at nagaloob ng mga kaloob sa tao, ang mga kaloob ng Espiritu Santo, ang makapangyarihang mananagumpay. Siya'y nakatindig ng mag-isa sa umagang ito. At sa pagitan niya at ng bawat mananampalataya, ay ang pinagpalangang lumang daan ng kabanalan na malalakaran ng mga matuwid. Wala nga nung daan para makalpas, haya't nag-iisa lang niyan na linya na tumutugaygay patungo sa kalwalhatian. Siya nga'y nag-iwan ng dugo ang mga bakas sa kanyang paglakad sa mga libis na mga kapangyarihan ng demonyo at gumawa ng daan para sa atin na tutugaygay ng dire-diretso. Naroon siya sa kaitaasan sa umagang ito bilang makapangyarihang mananagumpay, madiwang na nagbubunyi ang kanyang bayan. 10 makailang libo sa buong palibot ng mundo ang sumisigaw ng katagumpayan. Naantabayanan ko nga itong lumang malamig at formal na pakikianib sa iglesia. Nakikinita ko na may magsasabi, sige po't ipapakita ko ang dapat maiwaksi rito. Heto, matapos ang unang digmaan, may mensaheng nga na pinararating sa daan dito na nakaabot sa isang Greyhound na bus. Ang sabi ng mga tao doon, ano yung pagkakaingay na yun? Ano kayang meron? At may isa na nagsabi doon, tingnan niyo rito dito sa dyaryo. Tapos na raw ang digmaan. At lahat nga sila roon ay nagsiiyakan at nagsigawan. Pero may isang babae ang sabi niya, oo, naku, bakit naman ura-uradang matitigil ang digmaan ng ganoon? Sabi, kung humaba pa sana ng ilang araw pa, sabi, o di sana'y si Jan at ako'y hayahay lang sana ang buhay kalye. Sabi, o di sana'y hayahay lang kami doon. May isang ang lalaki na nakatayo doon sa likod, sa may sabitan ng bus. Sinunggaban yung babae at halos ihulog yung babae sa pintuan. At nung arestuhin ng pulis yung lalaki, ang sabi ng lalaki, ang dahilan kung bakit nagawa ko yun, sabi niya, ang babae kasing yun ay wala siyang mahal sa buhay na naroon sa gera na inaalala niya. Pero may 2 anak ako na naroon, sabi niya. Di ko napigilan ang emosyon ko. Oh, kapatid, may tatay nga ako sa ibayong yun. May mga mahal ako sa buhay sa ibayong yun. Kaya't mahalagang bagay yun para sa akin. Lumagpanagumpay si Jesus. Naroon ang may bahay ko. Naroon ang anak kong sanggol. Naroon mismo ang mamahal ko sa buhay. Ang dakila't makapangyarihang mananagumpay. Sige, tawagin niyo man akong holy roller o isang panatiko ng relihiyon. Ano mang itawag niyo. Pero sa tuwing naiisip ko ang dakilang pakikibakan na yun, tapos na yun. Ang halagay na bayaran na, nakamit na ang tagumpay. Si Jesus ay nagbangon mismo mula sa patay, ang huling tatak ng kanyang pagka-Mesyas, na haya't tapos na itong lahat. Siya'y nabubuhay sa umagang ito, gamit ang mga susi ng kamatayan at ng impyerno. Ako nga'y may mga mahal sa buhay sa ibayong yun sa hangganan. Ako nga'y nasa dakila't lumang lansangan, naglalakad para makita sila. Huwag niyong isiping nababaliw na ako. Oo, pero ganun na lamang ang kagalakan ko na ito'y kinapos na mismong lahat. Isa na itong tapos na gampanin. Sa pagkabuhay, ako'y inibig niya. Sa pagkamatay, ako'y iniligtas niya. Sa pagkalibing, kanyang dinala sa malayong dako yaring pagkakasala. Sa pagbangon, nagawa nga niyang ako'y aring ganap ng walang bayad kailanman. Balang araw siya nga ay darating. O araw na walang kasing ningning. Itong pinagpalang lumang bautismo ng Espiritu Santo na papatnubay sa atin patungo sa kahangahangang lumang daan na ito. O sadyang ang napakamalwalhati nito. Paano ko ito ikahihiya? Ako nga'y maninindigan kasama si San Pablo sa umagang ito na sinasabi ito, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Jesus Kristo. Sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Ito'y kapangyarihan laban sa karamdaman. Ito'y kapangyarihan laban sa kamatayan. Ito'y kapangyarihan laban sa libingan. Nung ang matigas na matandang alagad na yon ay hayon na't humantong sa dulo ng daan niya. At haya't hinukay na nila ang kanyang paglilibingan at mukhaan siyang kinaharap ng kamatayan. Siya nga'y napatawa sa harapan nun. Sabi niya, kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Libingan, nasaan ang iyong pananagumpay? Tapos siya'y sumigaw ng mga papuri sa Diyos.
Pero salamat sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng pananagumpay sa pamamagitan ng Panginoon nating Yesu Kristo. Ang pinakamakapangyarihang mananagumpay na nabuhay kailanman. Ang pinakamakapangyarihang mananagumpay na namatay kailanman. Dahil siya lamang ang nag-iisa na may kakayahang makapanagumpay. Mamatay at gapiin mismo ang kamatayan at magbangong maguli sa pananagumpay. Kanya ngang pinatunayan kung ano siya. Yun ang huling tatak ng kanyang pagka-Mesiyas. At ngayon, kung nagkataon po, kung may ilan nga sa loob ng gusaling ito sa umagang ito, nasala sa init at sala sa lamig na miyembro ng iglesia at di pa nalalaman ng kagalakan ng pakikibakay tapos na. Ang mga tao ay nagsisigawan na. Ang mga tao ay nagsisipagbunyi na. Ang mga tao ay nagsisiiyakan na. Pero sinasabi mo, anong nangyayari sa kanila? Kaya't napagtatanto kasi nila na ito'y tapos ng bagay. Tapos na ang lahat. Tunay, atin ngang hinahataw na ang mga pamparadang tambol. Pinahihiyaw na nga natin ang mga trumpeta. At ang ebanghelyo ay inaanunsyo na mismo. Kalwalhatian kapangyarihan ng Diyos ay pinapaalam na. At ito'y tapos ng gampanin. Ang kasunduan ay nilagdaan na. Luwalhati ng Diyos. Nilagdaan na mismo ni Kristo gamit ang kanyang sariling dugo. Tapos na ang labanan. Nakamit na ang tagumpay. Di ako ang nagpanagumpay nun. Siya mismo ang nagpanagumpay nun. Ako lamang ay sadyang galak na galak tungkol dito. Grabe, noong ang ilan sa mga kalalakihan yun ay nagbalik na mula sa ibayong dagat, ikinuwento nila sa akin nung padaong na yung barko sa New York, nung ito nga'y padaong na mismo sa pantalan. Lumingon nga sila roon at nakita nila ang estatwa ng Liberty. Yun nga ang unang-unang makikita nyo na nakatindig doon. Sila'y nagtayuan. Ang ilan man sa kanila'y mga pilay na mga veterano't nagsipuntahan sa ibabaw na kubyerta ng barko. Nang sa gayon matanaw nila yun. At nung matanaw na nila unti-unti yung estatwa ng Liberty, sila'y unti-unting napaiyak. Sila'y nag-iyakan. Di nila napigilan. Kayong mga kalalakihan sila na naglalakihan ng katawan. Pakikisig na kalalakihan na magagaspang ang mga kamay. Haya't sila'y nanginigat ng atal. Di nila napigil ang emosyon nila. Bakit? Isa kasi yung sagisag ng kalayaan. Doon sa likuran ng estatwa ng Liberty, naroon sina tatay, nanay, mga mahal sa buhay, ang kasintahan, may bahay, si bunso, lahat nga na sa mundong ito'y mahalaga sa kanila. Kaya't naroon mismo sa likuran nun. At bago pa sila makapaglakad papasok roon, napagtanto nila na iyon ay lupain ng mga malayat tahanan ng mga buwang loob. Tunay, aantigin nun ang inyong emosyon. Hayon ang lumang watawat na bumabandera roon. Isipin niyo yun. Isang veteranong tadtad mismo ng mga sugat mula sa labanan na dumadaong na sa pantalan. Tunay na isa yung maluwalhating panahon. Pero, kapatid, isa sa umagang ito, kapag ang lumang barko ng Sion ay sisipol na, at makikita ko ang sagisag na nakatayo roon, ang lumang magaspang na krus, habang ang mga hangin ay umahampas-ampas sa luma niyang kulay abo ng mga bandera, habang siya umuusad doon sa nakalambong na ulap ng kamatayan, grabing kapanagumpayan yon. Naku, di na nga nakapagtatakang di natin kayang pigilin ang ating mga emosyon. May kung anong bagay na naganap, tayo nga'y naging mga kapwa mamamayan. Ang bagay ay nakumpleto na. Noong pagdugtungin nila sa pamamagitan ng malapad na tulayang Hilaga at Timog Australia mula Sydney, patungo roon sa Timog Sydney, ganun na lamang na lahat na ng kalalakihan ay sinikap nilang lumibot sila sa buong bansa para makahanap lamang ng tao na gagawa nun. Haya't ang gampaning yun ay napakabigat dahil sinasabi-sabi nila na walang makagagawa nun. Sa wakas, may isang lalaki mula sa Inglaterra ang nagsabi, gagawin ko. At nung pumaroon na siya para gawin yung gampaning yun, sinubok niya ang bawat tornilyo na ilalagay doon sa tulay. Nakasalalay ang reputasyon niya. Sinuri niya ang lahat ng mga putik at lahat na ilalatag doon. Pumunta siya sa iba't ibang dako at kinuha niya ang pinakamaiinam na mahanap niya. Kinuha niya ang pinakamagagaling na mga mekaniko, pinakamagagaling na mga kemista, pinakamagagaling na matatagpuan niya sa palibot niya. At sa wakas, nung natapos na ang tulay at sumapit na ang araw na susubukin na ang tulay, tumayo sa isang gilid ang mga kritiko at ang sabi nila, di niyan kakayanin. Mauga yan. Masyadong mabuhangin yung ilalim nun. Pero humukay nga siya ng palalim. May kumpiyansa siya. Alam niya kasi na ang lahat ng mga bagay ay sinubok. Tapos ang sabi niya, ako mismo ang unang tatawid dun. Ako mismo. At habang lumalakad siya para tawirin ang tulay, sa harapan ng alkalde, haya't sa likuran niya mismo, naroon ang malalaking mga tren na mga 6 na bago ng haba, haya't tumatawid na mismo, pilit tinuuga ang tulay.
Ang dakilang lalaki na gumawa nun, lumakad siya sa harapan ng prosesyon na ito ng paganito. Kung babagsak ang tulay, kasama ako roon. Pero siya nga'y may kumpiyansa mismo. Ganoon na ganoon mismo ang ginawa ng ating pinagpalang Panginoon nung buuin niya ang kanyang iglesia. Sinuri niya ang bawat turnilyo, lahat ng ilalagay doon, dahil kinakailangan na ito'y nahugasan mismo ng dugo. At tayo ng isang kritiko na nakatayo sa may gilid, sabi, abay isang kumpol sila ng mga holy roller, di nila kakayanin. Pero isa sa malwalhating araw na ito, itong dakilat makapangyarihang mananagumpay na ito'y lalakad mismo sa harapan natin ngayon nang may pananagumpay. Siget, ugayin man siya, gawin ang anumang gawin sa kanya. Kanyang walang kahit isa ang matatanggal mula roon saan man. Dahil siya mismo ang gumawa ng daan at kinumpleto yun. Siya nga, ang kaisipan natin ngayon kaisipan ng mga tao. Inilalagak natin ang kaisipan natin sa mga bagay ng sanlibutan. Pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay, kapatid. Di niyo maibubunsod na ikahiya ko ang ebanghelyo. Oh, kapatid, ako nga isang makalumang ipinanganak na muli. Isinilang ng Espiritu Santo ng Espiritu ng Diyos. Ipinanganak ako sa ganong paraan. Yun nga ang buong ako. At yun ang talagang inaasam ko kahit kailan. Isang beses, di pa katagalan, may isang babae na nag-aral sa kolehiyo at isa siyang kaibig-ibig na munting binibini. At nung siya'y bumalik na sa kanilang tahanan, bit-bit-bit-bit niya ang ilan sa mga ideyang nakuha niya sa kolehiyo. At marahil sa umagang ito, ang ilan sa inyo ay bit-bit pa rin nyo ang ilan sa mga panlabas niyong mga ideya. Siguro pa nga'y nadala nyo maging sa simbahan ang marami sa inyo ngang mga ideya. Bueno, iwaksin nyo na ang mga ito. Yan nga ang mainam na nalalaman ko na gagawin ko. Mangyari ngang ang binibining ito nung huminto na yung tren sa harapan. May kasakasama siyang kaibigang babae na may pagkamaldita at moderno ang ugali, alam nyo. Yung bang tipong mala Elvis Presley. At nung nakatayo na ang binibini roon, alam nyo, sa tren, yung nanay niya ay naroon sa labas. Hayan nga ang isang matandang babae na nakatayo roon. Puno ng pilat ang buo niyang mukha. Muntit parang nakukuba na ang balikat. Simpleng katsang damit, may munting talukbong sa kanyang balikat. At yung munting kaibigan na may pagkamaldita ay kasakasama siya nung binibini. Ito ngang kaibigang babae, tumingin na may pagmamaliit at sabi, bueno, sino kaya yung miserable at pangit na matandang sawimpalad na yan? Bueno, alam nyo, nakaramdam ng lubos na kahihiyan yung binibini. Sabi niya tuloy, di ko alam, dahil siya nga'y moderno na ang ayos at napakarami na niyang ideya na makasanlibutan sa isip niya. At samantalang nanay na niya yun. Nung bumaba na siya mula sa tren, yung muntit abang nanay ay tumakbong pasalubong sa kanya para yakapin siya. Sabi ng nanay, "O iha, pagpalay ng Diyos sa munti mong puso." At yung binibini ay tumalikod at nagsimulang lumakad palayo na parang di niya nakikilala ang babae. Nahiya siya ng husto dahil pangit ang kanyang nanay. At mangyaring, yung konduktor na naroon sa tren, alam niya ang buong kwento. Lumakad siya roon at tinilagay niya ang kamay niya sa balikat ng binibini. Ibinaling ang binibini sa harap ng mga tao roon, sabi, nakakahiya ka, nakakahiya ka. Sabi, nakita ko mismo, nung ang nanay mo ay 10 beses na mas maganda pa kaysa sayo. Sabi, siya, ako'y nakatira noon malapit sa bahay niyo. Tapos sabi, isa ka palang munting sanggol noon, at naroon ka noon sa itaas sa iyong kuna, at nagsasampay noon ng mga damit sa bakuran ang nanay mo. Tapos sabi, bigla-bigla na lang, nagapoy yung pugon, at ang buong bahay ay nagapoy, at hayan nga ng aba mong nanay ay tumakbo roon, at alam niya kasing naroon ka pa sa itaas. Sa itaas, sabi, nagsigawan ng mga tao at sinubukan nilang pigilan siya. Pero hinilangan niya ang unang bagay na nahawakan niya at itinaklob niya yun. At sinuong mismo ang mga apoy, kumaripas patungo sa itaas, at ginamit mismo yung damit na tumatakip sa katawan niya. At ikaw ang binalutan nun. At heto na siya pabalik mula sa mga liyab. Dala-dala ka na. Pagkatapos nahimatay siya sa bakuran, at ikaw nga'y tangan-tangan niya sa kanyang mga bisig. Tapos sabi, ginamit niya mismo ang bagay na dapat sana'y naging proteksyon niya. At ikaw ang pinotektahan. Tapos sabi, ang dahilan kung bakit maganda ka ngayon, yun ang rason kung bakit siya pangit. At irarason mo ba sa akin na ikinahiya mo kasi ang mga pilat na yon ng iyong nanay? Binubulay ko nga ngayon, kung papasanin ni Jesus na mag-isa ang krus, at ang buong sanlibutan ay walang kahit isa na magpapasan, may krus sa bawat isa sa atin, at may krus maging para sa akin. Kung si Jesus ay binansagang Beelzebub ng sanlibutan ito, haya't siya'y pinagtawanan at nilibak, at ibinayubay sa krus, at dinala ang kahihiyan para sa akin, ako nga'y higit na nahandang pasanin ang kadustahan ng kanyang kabanalan. Siya nga po, bansagan mang holy roller,
Ano man yan na gusto ninyong ibansag, ano mang puna na gusto ninyong ikabit, di nga nun ito mapipigilan. Ako nga'y sadyang nagagalak sa umagang ito na sa puso ko, ang nabuhay na maguling si Kristo'y nabubuhay at nagahari mismo. Ako'y isa sa kanyang mga tagasunod. Tiwala ako na kayo man ay ganun din. Ubos na ang oras natin ngayon. Saktong alas 7 na po. Yan ang sinabi nating oras na magtatapos tayo. Ang kasunod na mga gawain ay mag-umpisa ng mga 2 oras mula ngayon, ng alas 9:30. Halina't yuko na natin ang ating mga ulo pansumandali sa pananalangin. Mapagpalang makalangit na Ama, 45 minuto ang lumipas. Nailahad na po ang salita. Ang mga puso namin di mapagkasiyahan mismo ng galak. Ang madiwang na pagbubunyi ay umiiral na. Kaya't di lang pagbubunyi ng isang araw, kundi isang madiwang na pagbubunyi sa buong walang hanggan. Sa kalwalhatian ang mga anghel nga'y nagsisiawitan. O Diyos, ang iglesia na mapanagumpay ay umaawit. Ang mga kampana ng kagalakan ay pinatutunog. Ang mga kaluluwa na minsang hinatulan sa kamatayan at para mamatay at pumaroon sa libingan ng dyablo, ang dyablo nga'y nilupig na. Nilupig na mismo ang kamatayan. Nilupig na mismo ang libingan. Nilupig na ang karamdaman. Nilupig na ang pamahiin. Nilupig na ang masamang pag-iisip. Nilupig na ang poot. Nilupig na ang kalamigan ng loob. Nilupig na ang pagkapormal. Nilupig na ang pagmamataas sa sarili. Nilupig na ang lahat. Si Kristo ang dakilang mananagumpay. Narito, masdan ang dakilang mananagumpay, ang sabi ng Makata. Narito, masdan siya na buong pagtunghay, sapagkat siya ang dakilang mananagumpay, dahil hinapak niya ang tabing na magwalay. Hinapak niya ang tabing na nagkubli sa tao mula sa Diyos, at ngayon ang Diyos ay nananahan na sa kalagitnaan ng tao. Hinapak niya ang tabing na pumipigil sa pagpapagaling ng Diyos. Hinapak niya ang tabing na pumipigil sa biyaya ng Diyos. Hinapak niya ang tabing na pumipigil sa kagalakan na nagmumula sa Diyos. Hinapak niya ang tabing na pumipigil sa kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ngayon ang tabing ay nahapak na sa dalawa sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Umusat siya bilang isang mananagumpay. Tapos na ang labanan. Pinatunayan na niya mismo ito sa atin sa kanyang pagkabuhay na maguli. At ngayon ang Espiritu Santo ay isang saksi mismo na ipinadala para gabayan tayo. O walang hanggang Diyos, kung meron man na narito sa umagang ito na nagpapahapay-hapay pa, papasok lalabas mula sa lansangang ito na napapadpad sa gilid ng daan, wala mismong kakayahan na makapaglakad sa gitna, kasama ang dakilang mga dakilang bayani na lumakad mismo sa gitna ng daan. Dalangin namin sa umagang ito na kanilang maisuko na ang lahat-lahat nila sa Kanya at lumabas na't magkamasa nitong dakilang pananagumpay na nakamit ng aming nagbangong Panginoon. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Kristo. At habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko nga na sa mismong sandaling ito na kung magagawa niyong itaas ang inyong mga kamay kay Kristo at sabihin, Kristo, nakikita ko na ang halaga, hindi na kita ikahiya muli. Ako po'y naging mahiyain lamang. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos at ikaw. Oo, ang ganda. Marami mga kamay ang nagsisipagtaas sa lahat ng mga dako. Ako'y naging mahiyain ng kaunti. Ako nga'y nakaramdam ng kahihiyan. At tunay na nakikita ko na ang kalagayan ko ngayon. Hindi ko po dapat ginawa yun. Ang dapat ko ngang ginawa ay tumindig na may katapangan at ilahad ang aking patotoo. Yun na yun mismo ang gagawin ko. Sasabihin ko sa lahat, ako'y ipinanganak na muli. Kaya't sasabihin ko mismo sa lahat, natanggap ko na ang Espiritu Santo. Di ko ikinahihiya ang Ebanghelyo dahil ito mismo ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Hinangad ko ngang maging isang tunay na Kristiyanong umuusad. Di ko po yun nagawa noon. Pero sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, kaya't mula sa umagang ito ng Pasko ng Pagkabuhay, magiging ganoon ako. Magiging ganoon ako. May mga magtataas pa ba ng mga kamay ngayon habang tayo mananalangin? Pagpalain ka ng Diyos, ikaw. Grabe, tingnan nyo nga ang mga nagsipagpasya. Mga nasa 25 o 30 na nakaupo sa kalagitnaan ng munting grupong ito ng mga tao sa umagang ito, ang nakapagpasya na ng buo. Mula sa dakilang mapanagumpay na umagang ito, sila nga, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sila nga'y titindig doon at di ikahiya ang Ebanghelyo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. O Diyos, samantalang ang mga kamay na ito'y nakataas, at ang musika ay matimyas na naulinigan pabalik doon sa daan. Yamang lumipat na kami mula sa kamatayan tungo sa buhay, sapagkat sinabi mo, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan.
Lumipat na sila mula kamatayan patungo sa buhay dahil ikaw ay napaging kamatayan nang sa gayon sila ay mapaging buhay sa pamamagitan ng iyong pagkabuhay na maguli. Inilagay ka na maging mas mababa pa kaysa sa mga anghel, bumaba para maging isang tao. Lumabas mula roon sa dakilang teopani mula sa ibayo na pinaging laman at nagtaglay ng dugo at binubuo ang dugong yon nang sa gayon, ikaw po'y makagawa ng daan para makalpas kaming lahat. Mangyaring di lang yon. Nabasa namin sa Biblia. Heto nga't pinatunayan mo ito mismo ng walang pagkabigo sa pamamagitan ng pagbangon mula sa patay at ibinangon ng mga patay noong narito ka noon sa lupa. At di lang yan. Ayan nga't nagbigay ka mismo, naglahad ka ng dobleng patunay gaya ng ginawa mo noon kay Abraham. Ngayon, liban pa doon, iyong ngang isinugo pabalik ang Espiritu Santo upang maging saksi. At taglay na namin ang kanyang pinagpalang presensya sa piling namin. At narito sa kalooban namin, pinapatnubayan kami, pinapangunahan kami patungo sa buong katotohanan at liwanag. Pinasasalamatan ka nga namin dahil sa maraming mga kamay na ito na nagsipagtaas sa umagang ito na sinasabi, akin na ngayong tinatanggap mismo si Kristo bilang akin. O Diyos, kung di pa sila nababautismuhan sa tubig para isagisag ang dakilang kamatayan, pagkalibing at pagbangon na maguli ng kanilang pinagpalang Panginoon, nawa bumalik sila sa gawain sa umagang ito. Nadala na nila ang kanilang damit at nakahanda ng lumusong sa malalig na tubig na ito. Iyo pong ipagkaloob, Ama. Iyo pong pagpalain kami. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Ibibigay namin sa iyo ang papuri sa lahat ng mga kapanahunan mang parating. Kapag tapos na ang pakikibaka, kapag ang usok ay napawi na, at buong napagsulit na ang kagalakan, haya't sa pamamagitan ng makalupang mga labi na ito, na ikaw ay aming papupurihan ng lahat ng makakayanan namin. Kami nga'y magtatamo ng bagong mga tinig, bagong katauhan, para sa gayon ay mapapurihan ka. Nawa po'y makapasok kami taglay ang kagalakan, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Sige po't magsitayo na tayo ngayon. Huwag niyong kalimutan ang mga gawain. 9:30. Umuwi po muna kayo, mag-almusal muna. Bumalik, aasahan namin na makasama uli kayo ngayon. At pagkatapos mamayang gabi, paalala lang, kinakailangan kong umalis sa hapon, mag-aaral at mananalangin. Sapagkat sinasabi ko mismo sa inyo na si Kristo nga'y nabubuhay, hindi siya patay. At naniniwala ako ng buong puso ko, siya po'y dadako rito sa gusaling ito mamayang gabi para ipakita na siya talaga'y nabubuhay, nagagawin ang siya ring mga gawa na ginawa niya noong pinakaumaga ng Pasko ng pagkabuhay at sa buong pagtahak niya sa buhay rito. Kung di po yun mangyari, kung ganoon ay bula ang propeta ako, lubos niyang kagalakan ko na sa matindit madilim na oras na ito na kinabubuhayan natin, na ang buong pag-asa ay tila ba pumaram na. Si Kristo ang matatag na bato natin ngang kinatatayuan. Lahat na ng ibang kinatatayuan ay buhangin gumuguho. Bueno, sigit ang ating munting awitin ng pagtatapos, itong Take the Name of Jesus with You. Ang lahat po, sabay-sabay tayo ngayon. Take the name of Jesus. Sigit bumaling lang sa buong paligid at makipagkamay at sabihin, purihin ang Panginoon sa mga nariyan sa tabi niyo. Bueno, purihin ang Panginoon. Ngayon ang lahat po'y maaari bang bumaling sa gawirito? Atin ngang purihin siya. Atin lamang itaas ang ating mga kamay at sabihin, salamat sa iyo, Panginoon, sa pagliligtas ng aking kaluluwa. Sige po ang lahat. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me your great salvation.
thing. Grabing malwalhating bagay. Iniibig niyo ba siya? Sige at sabihin, Amen. Oo, ang lahat po'y kinumpleto na mismo ngayon, mga anak. Tapos na ang lahat. Wala nang labanan. Wala nang pakikibaka. Wala na kayong dapat gawin. Ito kasi tinapos na mismo. Magbubunyi na lamang tayo. Oo, ang ganda. Tayo po'y kumpleto mismo sa Kanya. Safe and secure from harm. Leaning on the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way. Leaning on the everlasting arm. Oh, how bright the path goes from day to day. Leaning on the everlasting arm. Safe and secure from Kayo na nagnanais at may panyo, sige po't ilabas nyo. safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arm. Ngayon ang Biblia nyo naman. Safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arm. What is it? Safe and secured. Ano pong sabi? Ligtas at panatag. Buong buo, tapos na. Ang pakikibakay tapos na. Ang huling tatakay binuksan na. Siya nga'y pumaitaas na. Hallelujah! Safe and secure from all alarm. Ngayon, iyuko po natin ang ating mga ulo sa direksyon ng alabok kung saan tayo hinango ng Diyos, kung saan darating ang araw na tayo papailanlang mula sa alabok na ito ng lupa. Sapagkat ang ating Panginoon mula sa alabok, nagtungo sa alabok para ibigay sa atin ang kanyang immortal na espiritu. Siya'y pumailanlang mula sa alabok, at ang lahat ng sa kanya ay papailanlang kasama siya isang araw patungo sa dako ng mga pinagpala. Habang nakayuko po ang ating mga ulo, nakikita ko si kapatid na Smith sa kalagitnaan natin sa umagang ito, ang pastor po ng Church of God. Tumawag siya sa akin kagabi, "Kapatid na Smith, maaari ka bang pumarito?" Iniisip ko nga ngayon, sigit isasara ni kapatid na Smith ang gawain ito sa pamamagitan ng pagdulog na panalangin at sa mabilisan niyo pong pag-uwi sa inyong mga tahanan, kaya't kumain kayo ng inyong almusal. Bumalik lamang para sa gawain ng Sunday School at sa gawain ng pagbabautismo. Mag-uumpisa po yun agad ng 9:30. Maaari na po ba nating iyuko ang ating mga ulo habang isasara ni kapatid na Smith ang gawain sa isang pananalangin?